guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, marami akong nabasa na comment doon sa post ko na isang buwan na lang, mag-finish contract na ako. And natutuwa ako sa mga comment nyo na yung iba is relate sa nangyayari sa akin. And may iba na nagsasabi na magto 2 years na din silang nanonood ng mga video ko. So thank you so much sa inyo. And then meron doon nag-comment na anong oras daw ba yung trabaho dito and yung tulog sa Hong Kong kasi nga kailangan daw hindi bumaba ng 7 hours yung tulog niya para hindi siya, kasi low blood daw siya. So papaalahanan lang kita na dito sa Hong Kong masaya na kami pag meron kaming 5 hours na tulog. Sa iba is malala, lalo yung may mga bata na newborn, 3 oras lang tulog nila. Ako thankful na ako dyan sa 5 hours ko na tulog kasi guys, pinapatrabaho kami. Yung kaibigan ko is 6. Meron pang isa 5. Ako, 6:30 ako pag walang pasok. Pero pag may pasok yung bata, 5:30 ako nagigising. Tapos yung tulog ko sa gabi is alas 11 na ako natatapos. Minsan, kapag walang pasok yung bata, mas malala, alas 12. Ngayon lang, walang pasok bukas kasi holiday ko. Ngayon lang maaga silang natulog kasi nag-away yung amo kong lalaki tsaka babae. Hindi sila nagsigawan pero nag-away sila kanina. Nagulat ako, umalis silang matino. Pag uwi, hindi na sila nagpapansinan kasi naunang umuwi yung amo kong lalaki. Tapos pagdating niya, tinanong niya ako, hindi pa umuwi yung asawa daw niya, yung amo kong babae. Sabi ko, hindi pa po, kasama yung bata. Tapos maya dumating yung bata tsaka yung amo kong babae pagbukas ko. Tapos malungkot, parang hindi sila masayang dalawa. Tapos sabi ng bata, hindi kami sinundo ni Papa. Sabi niya ganun. Iniwan niya kami, nagantay kami. So parang tapos lumabas yung amo kong lalaki, yung mukha niya, nagsusorry siya, ganyan. Tapos pero yung amo kong babae, hindi siya mapapatawad. Galit na galit talaga yung amo kong babae. Hindi lang siya sumisigaw, hindi siya nagsasalita, pero hindi, kasi mangot lang siya. Tapos, ayun, balak niyang lumabas para kumain sila ng bata sa labas, kasama siguro yung lalaki, pero nagbago isip niya, iniwan niya yung bata, siya na lang lumabas mag-isa. Tapos sinabi ko sa bata, sabihin mo dun sa papa mo na wala siyang pagkain dito na hapunan sa bahay, baka mag-expect siya na lulutuan ko siya ba. Ang sabi lang ng amo kong babae sa akin, nag-chat, sabi niya, iluto ko daw to sa bata. So, wala para sa tatay. Sinabi ko nga, kasi iniwan siya ng amo kong babae. Sabi ko doon, sabihin mo sa papa mo, sabi ko sa bata. Sabihin mo, wala siyang pagkain dito. So, yun, nakatulog yung lalaki sa may upuan. Kasi nga, nag-away talaga sila. Hindi lang sila nagsigawan. Tapos, umalis yung amo kong lalaki. Kumain din siya sa labas. Hindi ko alam saan siya kumain. Iba-iba sila ng kinainan. Basta kumain lang yung amo ko sa labas. Tapos, bumalik agad. Ayan. So, umuwi yung amo kong lalaki alas 9. Hindi talaga sila sabay. Talagang ngayon, parang sumabog. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, yung babae umuwi alas 10 na. So, okay naman siya sa amin tsaka sa bata. Kasi sabi nga ng bata, marites ko kasi itong bata. Ano ba nangyari? Bakit nag-away silang dalawa? Hininaan ko lang kasi yung lalaki nasa gilid lang ng CR. Sabi niya, naglakad kami pa uwi. Sabi ng bata, napagod ako maglakad yan. Naglakad kami pa uwi kasi hindi kami sinundo ni Papa. Sabi niya ganun. Yung amo kong lalaki, nabuang to sa gitara eh. Hindi niya sinundo yung mag-asawa, yung bata, tsaka yung nanay. Kaya nagalit. Tapos, ayun, sabi ko, basta, ka lang kung ano sabihin ng mama mo, sunod ka lang para walang away. Hayaan mo silang dalawa mag-away. Kaya nitong gabi hindi sila talaga nagpansinan dalawa. Parang napikaw na din yung lalaki kasi nasobrahan naman siguro. Hindi ko lang alam. Basta hindi na rin yung lalaki na mamansin. Kaya maaga silang pumasok sa kwarto. Pinatulog na kaagad ng amo kong babae yung bata. Alas 10 tapos na. Pero kung nakaraang araw, alas 12 na, hindi pa din ako tapos. Buti nga ngayon nag-away din sila nung nakaraan. Yan. Kaya sinasabi ko sa inyo guys, hindi sila malalambing. Yung mga amo ko, minsan hindi ko to nakita na humalik siya sa pisngi ng lalaki or yung babae hinalika ng lalaki. Walang ganun. Ni pagyakap nga, hindi. Hawak kamay, walang ganun. Siguro minsan umaakbay yung lalaki pero tinatabig pa ng amo kong babae. Nung
anniversary nga nila, binigyan siya ng kwintas ng amo kong lalaki. Di ba pag tayo, hahalik tayo, matutuwa siya, wala lang. Alam mo, pinakita niya pa yun sa, ano niya, sa parents niya. Yun pa yung, doon siya nag-show off, na binigyan ako ng ganto-ganto. Ayan, kaya, sabi ko sa inyo, pagka ganyan na nag-aaway sila, kalma lang ako. Basta ang importante lang sa akin yung bata. Pero minsan, tawag nito, alam mo yung maasiwa ka. Hindi ko alam yung isang term. Pero parang, ang hirap kumilos pagka yung may hindi nagpapansinan, tapos nandyan ka, inaantay mo yung susunod na instruction para may gagawin ka, nakatanga lang ako kasi yung bata kinakausap niya, so wala naman ako ibang gagawin. So yun, naano lang ako, pagka ganyang nag-aaway sila, nakakaano din, minsan nag-worry ka rin. Tsaka yung bata, sanay siya na kapag nag-away yung mga magulang, nandyan siya sa harap, kaya yung ugali niya iba din, dahil nga pinapakita mismo ng mga magulang yung ginagawa nila. So, yung tulog dito guys, maiksi lang talaga. Kasi nga, grabe yung mga amo dito. Totoo yan. Masaya ka kapag may 8 hours ka natulog dito, pero karamihan wala. Siguro mga 80% ng mga katulong, yung tulog is 5 to 6 hours lang. Ayan, sa pagkain talaga, suko ka talaga dito. Hindi sila kumakain masyado. Hindi katulad sa atin na umagahan, kanin, tanghalian, kanin, hapunan, kanin, may merienda pa tayo sa tanghali. Alas 10 kumakain pa ako sa Pinas ng kung ano-ano mga kung ano-ano dyan. Tapos alas 3 may merienda tayo. Sila wala silang pakialam. Kumain sila ng kanila, may pagkain silang kanila. Tapos ikaw, dumiskarte ka ng sayo. Kaya parati ako nagpapabili sa kanya ng noodles kasi minsan yun yung kinakain nila. Tapos wala akong pagkain, kaya kailangan magdiskarte ako. Kaya nagustuhan ko na din yung noodles kasi nilalagyan ko siya ng sabaw, tapos inaaratihan ko para lang magustuhan ko. Ayoko na ng mala na tuyo na yung parang pancit canton. Ayoko na nun. Sinasabawan ko yung noodles ko, hindi ko sinasama yung seasoning. Nilalagyan ko siya ng gulay, ng itlog. Yan, yung mga nilalagay ko kung ano-ano, mga karne-karne, para lang may lasa yung pagkain ko. Kasi kung hindi, wala. Kung puro noodles lang, baka mamatay na talaga ako. Ayan, so, pagkain, yung struggle dito, pagkain, tapos, tulog, anli, trabaho talaga. Wala dito, guys, walang pahinga. Maliit lang yung bahay, pero lahat yan ipapaano sa'yo. Nakita ko yung amo ko nung nakaraan na yung cabinet sa taas, ginanon niya ng kamay. Tinignan ko siya. Tapos parang napahiya siya ba? Kasi tingin talaga ako ng straight sa kanya, ganun. Ang gagawin ko, araw-araw ko yung nililinis. Tapos ayun, siya. Hindi niya na ginawa uli, hindi na siya na ganyan-ganyan. Kasi yung mukha ko, hindi ako tumatawa nang tumingin ako sa kanya. Talagang nagtataka ako ba? Anong ginagawa niya? Bakit nagaganyan siya? Kala ko may hinahanap. Di yung mukha ko nakaganon din sa kanya. So, parang napahiya siya kasi nga nagpiano-piano siya tapos nahuli ko pa. So, hindi niya na yun ginawa. Kasi nga, hindi rin siya mga reklamo-reklamo kay ipagawa ko sa kanya yan. Ang hirap ko yan ang trabaho ko. Charis. Mabagal lang talaga akong kumilos. Siguro pag kayo dito sa bahay, makakapagpahinga kayo kaagad. Ako napakabagal ko talaga kumilos. Sadyang, hindi ko lang alam bakit ang bagal. Alam nyo guys kung ano technique ko para hindi ako maboard. Lalo kayo ng mga pwede namang gumamit ng headset na isa. Meron akong subscriber, si Dindin. Maraming beses na siya nahulugan ng headphone na sira, na shoot sa toilet bowl. Kasi nga, mahilig siyang mag-headphone. So, yung pinapakinggan ko is yung mga papadudot na mga horror story. Hanggang sa napunta ako doon sa mga kay Miss Clark na story. Yung mga, yung mga, may mga mutya ng saging, mutya ng kung ano-ano, kabayo, ganyan, mutya ng kung ano-ano na pang laban sa aswang. Ilang kwento na kaya ng mga mutya-mutya yung napakinggan ko. So, doon ko inuubos yung yung oras ko, lalo nung wala yung amo ko. Nakikinig ako niyan, mas mabilis akong kumilos. Pero, pag kayo bawal kayo mag-headphone, mag-headset, wag na lang. Pero pag meron kayo, tas mauubusan na kayo ng pakinggan nyo yung mga horror story. Dati kay papadudot ka, so na kontian ako ba kasi 30 minutes lang minsan yung mga horror niya. Ayoko ng love story kasi nga napipikon ako lalo pag tatanga-tanga. Ayoko yun. Kaya hindi ako nakikinig ng mga ganyan. Yung kapatid ko yan yung pinapakinggan niya, yung mga love story na ipapadudot ako. Napunta ako doon sa mga mutya, mga aswang.
Ayan, doon ako napunta sa mga aswang. So, mas okay sa akin yun kaysa sa pag-ibig. Ayan. Tapos, ano pa ba? Anli trabaho, sigaw dito, mahilig silang sumigaw. Pero, ano lang din naman, sanayan lang yan guys, kapalan lang na mukha. Ako kasi niisip ko hanggat di mo ako sinasaktan, wala tayong problema. Sigawan mo ako dyan, lalaban ako sa'yo. Basta, ano lang, fair lang tayong dalawa. Kung alam mo yung batas, alam ko rin yung batas. Kaya kailangan, alam mo kung saan ka lang banda, hanggang saan ka lang. Kaya yun, talagang alam ng amo ko na paganto-ganto lang yung mukha ko, paganto-ganto lang ako. Pero, hindi niya ako pwedeng na dugain ba or abusuhin. Kasi nga, na ano ko minsan nasasabi ko yan sa bata, lalo pag inaano ako, nasa karapatan ko yan, na mag-day off ako. Pinagalitan pa naman ako ng bata. Sabi sa akin nakaraan, ba't ka mag-day off? Diba? Hindi naman Sabado ngayon. Sabi ko nga, holiday yan. Holiday ko. Karapatan ko yan bilang katulong dito. May holiday ako. Sabi ko ganun. Yung nanay nandiyan, na nahimik, hindi na sumagot. So, yung mga ganun ba, yung lumalaban-laban ka kahit papano. Buti na lang yung amo ko kahit papano. Ano din naman siya. Alam niya din naman kasi na prank ka lang talaga akong magsalita. Tapos, ano lang siguro, ano niya na yung ugali ko, alam niya na ano lang talaga, ganto lang talaga ako. Hindi naman ako pala sagot. Basta alam ko na mali ako. Sinabi ko din yan sa bata, sa harap ng nanay. Pag mali ka, huwag ka nang mag-reason out. Pag mali ka, manahimik ka. Sabi ko ganun sa bata. Pag hindi mo kasalanan, yun, mag-reason out ka. Nangyari yan nung nakaraan. Nakwento ko sa inyo na sabi ng nanay, lutuin ko daw tong noodles. Tinuro niya. Di, akala ko, yung noodles na madami yung lutuin. Hala, niluto ko ngayon, tapos biglang nagalit siya. Hindi naman siya nagsalita sa akin, pero yung nagdadabog siya sa sa amo kong lalaki. Sabi ng amo kong lalaki, okay na yan, kainin lang natin lahat, ganyan. Tapos parang nagwo-worry siya na konti lang yung pagkain ko kasi nga pang 3 tao lang yung niluto kong bigas. Tapos biglang siya pala kakain din kasi nagkamali ako. So sabi niya, may pagkain ka pa doon? Sabi ko, meron pa naman. Sabi kong ganun. Tapos biglang parang sabi niya sa narinig ko yung word na siw-siw, ibig sabihin nun little. So inaano niya na konti nga lang daw yung ano ko. Tapos sabi ko, sige na lang, akin na lang yung ibang noodles. Binigay ko yung mangkok ko. Tapos ayun, nahimik yung amo kong babae. Pero yun nga, tagal niya akong pinatapos ang trabaho. Pagka ganyan siya. Pero naano ko naman yung amo kong babae. Basta pag galit siya sa lalaki, hayaan ko lang siya dyan. Huwag akong makisali, huwag akong sisimangot kasi hindi naman ako yung sinisimangutan. Yun, ganyan lang. Kaya kanina, umalis siyang hindi nagpaalam sa amin. Tapos, mainit ulo niya. Pag uwi niya, lalaro kami ng bata. Binati ko siya, tapos tinulungan ko siya sa bit-bit niyang plastic. Tapos, ayun, okay naman siya sa akin. Sa lang talaga, sa lalaki, hindi talaga siya nakikipag-usap. So, buti na lang yung bata lumalaki na meron na akong makakamarites pag tanong-tanong ako kung ano nangyayari. So, dumating ako dito yung bata nagdadaya, pa naranasan kong magpunas ng tae. Ang baho, lalo pag masakit yung tiyan ng bata. Parating masakit yung tiyan niya dati, tapos yung tiyan, yung tae niya, sobrang asim. Di mo maintindihan kung anong meron sa loob ng tiyan niya, bakit ganun. Naranasan ko yan na tiniis kong hindi sumuka sa amoy ng tae niya. Buti na lang ngayon guys, nalagpasan ko na yung mga struggle na yan. Ngayon, tumatae na siya sa sa toilet bowl. Hindi ko na kailangan na hugasan yung yung puwitan niya. Kasi nga, siya na, ginagawa niya na yan. Siya na yung nag-aasikaso ng sarili niya. Pinapaliguan ko na lang siya kasi nga naawa ako. Sabi ng amo ko, hayaan ko na daw yung bata na ng buhok niya, basain yung buhok niya, liguan. Pero kasi, hindi niya nalilinis, kaya inano ko talaga na ako talaga nagkukuskus ng ulo niya. So far, hindi na ganun kabigat yung trabaho ko dito simula nung lumaki yung bata. Yun lang. Kaya medyo gumaan-gaan. Pero, hindi pang habang buhay itong trabaho ko. Sabi ko nga, kailangan ko lang mag-ipon para kahit papano may pang negosyo. Alam nyo guys, swerte ako sa nunal ko na to. Maano ako sa negosyo. Totoo yan. Lahat ng hinahawakan ko, tumataas yan. Sa trabaho ko, lahat yan top 1 nung ako na yung humawak. Tapos sa bahay naman namin sa probinsya, yung tindahan doon, nung ako na yung may hawak, lumalago siya ng lumalago. Maraming customer. Tapos dati yung benta ng mama ko, 300, 400 a day lang. Masaya na siya nan. Pero nung ako, umabot kami ng 2,000 isang araw. So, sabi ng mama ko, paano mo ginawa yan?
Ano kasi, hindi ko lang alam, magaan lang siya sa akin. Kaya sabi ko sa mama ko, saglit lang, konti lang. Kasi gusto ko na meron akong inasalba, yung mga isaw, dugo. Kasi walang dugo sa probinsya na yung ginawa ng taga Manila na mga tuhog-tuhog. Walang ganyan sa probinsya. Gusto kong gayahin yung sa Manila na style. Tapos gusto ko ding magbigasan. Tapos may grocery ako, magpa-Gcash din ako, load, ganyan. Gusto ko yung lahat na para hindi lang isa yung income mo, madami. Sabi ko, habang pinaprocess ko yung papel ko, kasi ano pa naman yun magbe-medical pa ako noon pag pupunta akong Amerika. Medical pa, may biometric pa, ganyan-ganyan. So, sabi ko, habang nag-aantay ako ng visa, anuhin ko muna yung negosyo doon para kahit papano may maiwan ako sa mama ko. Kasi kada uwi ko, dinadaludan ko ng dinadagdagan, dadami yung laman ng tindahan. Pagbalik ko, parang kumunti na naman. Pas hindi kasi sila nakaka-focus, hindi katulad ko na talagang ano ko talaga yan. Sabi nga ng mama ko, napakagrabe ko daw na tawag nito, na negosyante, kasi nga pag nagrepack ako ng mantika, talagang tutubo talaga ako. Hindi pwedeng yung tubo ko halimbawa sa yung mantika 20 yung price niyan, kailangan mapalabas ko yan na 30 pesos para may 10 ako. So yun yung ginagawa ko para kahit papano may may pakinabang. And by the way guys, nawala na yung kuto ko. Bumili ako ng gamot na ginawa ko nung nakaraan, di ba 700 yun sa pera natin. Tapos namatay siya konti. Ang ginawa ko pa, parati kong ginaganyan, nahanap ko yung mga lisa niya. Ayan, hinahanap ko yung lisa. Tapos nung makakuha ako ng mga buhay na lisa, pinagpapatay ko. Tapos pag nag-blower yung bata ng buhok niya, binoblower ko din yung buhok ko, sinusunog ko yung buhok ko para mamatay yung kuto. Alam mo yung pag binlower ko, amoy ko yung sunog ng buhok ko. Tapos yung anit ko sobrang init na, so ginawa ko yun para mamatay yung mga kuto. Tapos pag naliligo ako, mainit na tubig din yung nililigo ko sa buhok ko para mamatay yung kuto. Ngayon, na siya? Nakita ko na yung niya, yung resulta niya, wala ng kuto, awa ng Diyos, hindi na, ang kati na lang ng buhok ko, dandruff, pero wala na akong nakitang lisa, wala na talaga, wala na rin tumatakbo-takbo sa ulo ko. So, thankful ako kasi natapos na yung problema ko nito. Mahirap kasi hindi dito sa Hong Kong yung kuto, hindi popular or hindi kilala. So, pag nagkakuto ka, ang mahal ng mga gamot dito para sa kuto. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.